back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question. Isa lang ang question na sagutan natin sa video ito. Ito ay karugtong lang din sa isa sa ating mga random posts sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. So, basahin muna natin yung problem na ito. Kung napanood nyo yung previous na video, so malamang meron na kayong idea kung ano itong gagawa natin or isusolve natin ngayon. If 4 men can paint a fence in 2 days, what part of the job can be completed by 1 man in 8 days? Ito pa naman yung aming topic kanina lang sa mismong private group natin ba? Yung regarding sa work or kailan ba gagamitin yung inverse proportion. I-identify muna natin kung ilang araw ba matatapos niya kung siya na lang. Sa given, number of men, 4 daw. Yung number of days, so bali kung 4 na lalaki matatapos nila in 2 days. Ang tanong kung itong isang lalaki na to, ilang araw kaya niya matatapos? So doon muna tayo sa ilang araw. Let Y para sa ilang araw, pwedeng kahit anong letra ang isulat nyo dyan. So yung variable Y natin, ang value na yan ay kung ilang araw kaya matatapos kung isang tao na lang ang magtatrabaho. Kapag ganito, ang tanong, ratio kaya ang gagamitin natin? Kasi ang ratio ganito mag-multiply tayong paganyan. Or inverse. Paano ba malalaman kung inverse proportion yung problem? Kapag marami ang mga magtatrabaho, matatapos nila ng 2 araw. So ngayon, kumunti yung tao, bali isa na lang ang magtatrabaho. Kukunti ba lalo yung araw? Since isa na lang ang magtatrabaho, kapag isa na lang ang magtatrabaho, di ba, lalong dadami yung araw. Mas marami pa sa previous na 2. Naging 2 days yan kasi 4 sila. Pero kapag isa na lang, mas dadami yung araw. Inverse proportion. Okay? Inverse proportion. Kasi yung dami ng lalaki bumaba. Pero kung bumaba, dapat bababa din yung number of days. Pero hindi yan pwede dyan. Kasi ang magtatrabaho ay isa na lang. Therefore, kung ito ay bababa pero yung number of days ay tataas, inverse proportion ang gamitin natin. Sa inverse proportion, ito ang i-multiply natin. 4 times 2, and that is 8, equals 1 times y or y na lang. So ito na yung sagot. Yung isang tao na yan, matatapos niya ang the same na trabaho sa loob ng 8 days. Now yung tanong, what part of the job can be completed by one man in 8 days? Siya mismo matatapos niya in 8 days, therefore ang sagot dito ay 1 whole job. Let's do solution number 2. Although itong solution number 1 ay sapat na ito, pero pwede naman tayo sa solution number 2. So, ang unahin talaga natin ay tingnan natin yung buong araw ba, kung ilang araw matatapos kapag isa na lang ang magtatrabaho. 1 man. So, yung man, magiging 1 na lang ang hanapin natin kung ilang araw. Kung si 4 ay magiging 1. So therefore, i-divide natin ng 4 si 4 para magiging 1. So therefore, 4 divided by 4, kung saan tayo nang hahanap ng 4, ganito lang din. Itong si 4, i-divide natin ng 1. So that is 4. So yung 4, yan yung pan-divide natin sa dalawa. So, wait. Therefore, this is 4. Wait, hindi na klaro. So, 1 yan siya. So, 4 divided by 4 and that is 1. Kapag inverse proportion, kapag ito ay pang-divide, nawala tuloy, yan ay pang-divide,
Pagdating sa kabila ay pang-multiply na yan. Bakit 2 yan siya? Dapat 4. Nawala tuloy. Ulitin natin. So, paano na ang 4 ay nagiging 1? Mag-divide tayo ng 4 sa 4. So, 4 divided by 4 and that is 1. Ito ay pang-divide. Kung pang-divide yan, pagdating sa kabila, pang-multiply na yan. So, 2 times 4 and this is 8. Yan na yung sagot. 8 days. By the way, hindi pa pala yan yung sagot. Bali, what part of the job can be completed by one man in 8 days? Sa loob din ng 8 days, matatapos niya. So, therefore, yung 8 divided by 8, that is equal to 1 whole job. Now, ito naman yung abangan nyo. Of John's salary, 1/10 is spent for clothing and 1/4 for board and lodging. What part of the salary is left for other expenditures and savings? May kalintulad nito sa mismong exam. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.